ginulat kami lahat doon sa sa Just In balita niya kanina. Kasi over the weekend, ang laki-laki po ng usap-usapan na papalitan na si Yusek Claire. Oo, naalala ko yun. Palace Press Officer, Yes. tagapagsalita. Pero tapos, sinabi na yung pangalan. It's gonna be Mon Mon naman talaga. Mon Isberto, hindi. Mon Ilaga. Mon Ilaga. Pero, may clarification nata ang Malacanang. Meron. Ano ba, meron. Mase? Ang clarification. Alam mo, kwento ko lang madalas namin siya nakikita dun sa Malacanang So, mapapaisip ka. Before pa lang. Oo. Pag sisimula ni Secretary Dave Gomez as PCO Secretary, every now and then, nakikita na rin namin si Mon Ilagan na nagpupunta doon. Yeah. So, syempre, pag mga ganun, di naman nila i-confirm pa kung ano yung posisyon. But kanina, kinonfirm na itatalaga siya as Undersecretary ng Presidential Communications Office. Yusek din, pero hindi kapalit ni Yusek Claire. Sa ops daw, sa ops. Operations yung kanyang hahawakan. Pero kasi pag tiningnan din naman natin, marami na rin siyang experience sa government. Dahil nag-spokesperson ng Department of Transportation nung si Sec Vince Dizon pa yung nasa DOTR. Naging mayor pa yan, Naging diba? mayor ng Cainta. Yun, sa diba? Cainta. Oo. Pero before that, kasamahan nating journalist. Diba? Gusto ko ba ng kwento doon? Anong kwento? Siyempre. Dahil kasabayan ko si Ginoong Mon talaga tao. Pero kasabay ko sa maraming coverage, roving kasi. Pero, ang hindi ko makakalimutan kay Mon ay nag-cover po kami nung tail end ito ng Ramos administration. Tanda ko na. Tagal na nun na. Tail end na, papunta na kay ERAP, kami ay parehong inassign ng kanya-kanyang kumpanya. ABC5 pa ako noon at siya naman ay ABS-CBN. Yes, oo. Yung nung hindi pa nililinis ni Duterte ang Boracay. Pero dati may problema na ang Boracay na parang may duda na about sanitation because may mga coliform. Yes, matagal na rin yun. Yung algae naman talagang seasonal, yes. diba? Pero basta yung malumot. Yung mga green po sa dagat. So parang ang issue nun ay parang, lumalinis mo ba ang tubig ng Boracay? Parang gano'n. Yung mga time na yun, sikat ang Boracay. Diba? Parang ka makapunta doon, kailangan ipong ka talaga. Yes! Kakaririn mo talaga. Mga 90s. So, pinapunta kami doon, ang cameraman ko pa noon ay si John Tolentino ng old ABC5. Hello, John. Hello, John. So, punta kami doon. Tapos, kasama namin si Secretary Mina Gabor. Noong time na yan. Pagpunta namin doon, so in short, kailangan patunayan ng mga DOT officials sa safe yung waters. Okay. At totoo na ba? Kasi before yun, pinakita naman sa amin na ito yung level. So parang it's it's okay. At kaya lang naman merong mga green RJs dahil it's the season. So ganun yung issue na. Pero syempre ibang issue nung ba't kailangan ipasara ni FPRRD many years after. Yes. Kasi talagang may water quality na yung pinag-uusapan. Tinatapunan na kasi talaga Anong time na yon? It's because medyo nakaka-peste nga naman tingnan na parang may mga lumot na green. So para safe naman, para patunayan, lumusong yung mga DOT officials, sila Secretary Mina Gabor. Ang ganda-ganda ng Boracay nung time na yun. Ay, wala pa kasi masyadong mga resorts. Tapos sa gabi, kitang-kita mo yung stars na parang sobrang star-filled. So papunta tayo kay Mon Ilagan. Okay. Si Mon Ilagan, nagulat ako, magkakatabi kami lahat, nagsastand up. Siguro, magkakatabi sa mga ilang metro malayo, Channel 7, Channel 5, Channel 2. Nagulat ako, ba't parang nawawala si Mon? Bigla na lang siyang umangat mula sa tubig. Naglublub talaga ng sobrang lublub talaga sa tubig. Para sa live? Para sa live, yung microphone lang ang kita. Wow! Nasabi ko, wow ha, hindi ko gagawin yun. Kasi hindi ko naman talaga ginawa. Pero siya ginawa niya. So natawa ako nung nakita ko yun. Pero syempre ako nung nag-live din ako nung para sa The Big Story ang tawag nung The Big News. The Big Big News. Story ngayon. Dati The Big News po. Nag-live ako doon. Pinatatawanan ako ng anchor namin. I think it's si Anthony Pangilinan yun. Na ngayon ay nag-host sa lang. Pinatatawanan ako kasi parang syempre wet look. Yes. Pinagtatawanan ako. Pero tawa ako kay Mon Ilagan kasi wala na lang siya bigla nandun na pala't nakalublog sa ilalim. Siya hindi wet look. Basa talaga sa dagat. Lumipat ako recently sa Channel 2, di ba? For mga 3 years, di ba? So nakikita doon yung mga
mga video doon na classic for them. At ang isa sa mga classic videos doon sa Channel 2, ayun pong si Mon Ilagan ay lumublob sa tubig ng Boracay. Kita mo. So, maski sa kanila, noteworthy daw yung ginawa ni Mon Ilagan. Yung Mon, kapag nag-guest ka rito, kakantsawan kita kasi nakakatawa yung Kung ngayon yun, nag-viral yun. Ay, oo. Wala pang social media dati. Wala pang bumubuhay nun sa social media. Pag may bumuhay nun, kahit dati pa yun, magva-viral yun eh. Kasi talaga nakakanta yung microphone, kamay at microphone. Hindi pa uso ang lapel. At boom mic. Yung microphone pa talaga na gano'n. Correct. Anyway, nakwento ko lang pa yun. Dahil sa ngayon, ay ano na nga ba? Undersecretary for Operations ng PCO. At si Auntie Claire, mananatili siyang Palace Press Officer, tagapagsalita ng Malacanang. Well, that's surprising. Very effective si Auntie Claire. Yes, to be fair. Oo, para sa admin. Yes. Okay, so mga kapatid, so at least isa na yun, natanong natin kay Mase yung nangyari sa Malacanang nitong hapon at